Nang panahong yun, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. Ang mga higanteng yun ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Mababasa po yan sa Bible sa Genesis chapter 6 verse 4. Kung naniniwala po kayo na totoo ang Bible, may mga higante raw nung unang panahon. Sila daw ay naging bunga ng mga tinatawag na anak ng Diyos at mga anak ng tao. Basahin natin ang Genesis chapter 6 verse 1 and 2. Verse 1. Napakarami na ng tao sa daigdig nung panahon na yon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Verse 2, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay maganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Dahil nasa Genesis yung mga binabasa natin, nagsisimula pa lang yung humanity. At nakita raw ng mga tinatawag na mga anak ng Diyos ang mga magagandang mga babae. Inasawa daw nila ang mga ito. At ang produkto, mga higante. Sa original language na Hebrew, Nephilim. Pag sa English natin binasa, itong sinasabi, the Nephilim were in the earth in those days and also after that. Ibig sabihin, nung panahon na yun at pagkatapos. Pagkatapos ng ano? Kung itutuloy nyo po ang pagbabasa sa Genesis chapter 6, ang kasunod ng mangyayari ay ang matinding pagbaha kung saan si Noah lang at ang kanyang pamilya ang nakaligtas dahil nakasakay sila sa isang ark o barko. Ibig sabihin po, after ng baha, may mga Nephilim pa din? Meron. Isa sa pinakasikat ay si Goliath, na champion ng mga Philistines na alam nating tinalo ni David. Sa Numbers 13 o mga Bilang chapter 13 verse 33, ito yung panahon na kakaalis lang nila Moses at mga Israelita sa Egypt. Tapos nagpadala siya ng 12 spies para tingnan yung Canaan. Ito yung lupang ibibigay daw sa kanila ni Yahweh. Basahin po natin Numbers 13:33. Nakita namin doon ang mga higante. Yung higante, Nephilim po yun. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lang kami kung iahambing sa kanila. Imagine kung gaano kalaki ang mga Nephilim para ang maging tingin nila sa kanilang mga sarili ay parang tipaklong lang. Ito po ay isang lumang carving galing sa Mesopotamia o sa panahon natin, Iraq at Iran. Tingnan po ninyo kung gaano kalaki yung nakaupo kumpara sa mga nakatayo. Higante, Nephilim. Sumerians ang mga nakatira sa Mesopotamia. Anunnaki ang tawag sa mga Diyos nila. Ano ang ibig sabihin ng Anunnaki? Mga bumaba galing sa langit. Sounds familiar? Hawig ba sa mga anak ng Diyos ng Genesis chapter 6? Basahin naman po natin ang Jude verse 6. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang mga dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman, hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. May connection po kaya ang mga anak ng Diyos na nag-asawa ng mga babae dun sa mga tinatawag na anghel na ngayon ay nakakulong sa kadiliman. Sa Lebanon ay may isang lugar na tinatawag na Baalbek. Ang ibig sabihin nito ay City of Baal o lugar ni Baal. Sino si Baal? Isa itong Diyos noong unang panahon. Kung babasahin po ninyo sa 1 Kings, may encounter si Elijah at ang mga prophet ni Baal. Tingnan nyo yung picture na to sa Baalbek. Nakikita nyo ba yung mga tao? Ikumpara po ninyo ang mga malalaking bato, kaya bang gawin yan ng mga tao lang? Pero kung Nephilim o higante, kaya yan. Ito ang isa pang picture. Ano sa palagay nyo? Mga ordinaryong tao ba ang gagawa niyan? May sinabi si Jesus tungkol sa pagbabalik niya. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Sa Matthew 24:37 po yan. Noong panahon ni Noah, may mga Nephilim. Magkakaroon kaya ng mga Nephilim bago dumating si Jesus? Alam nyo ba na nagkaroon ng hearing sa Kongreso sa Amerika tungkol sa mga UFO? Anong connect? Tingnan po natin. Sa Mexico, nagkaroon din ng hearing tungkol sa UFO at may pinakita pa nga ng katawan daw ng alien. Nabubuhay tayo sa kakaibang panahon. What if biglang may mga alien daw pero kagaya pala sila ng mga anak ng Diyos ng Genesis chapter 6? Alam natin na pwedeng maging weird ang buhay sa isang iglap lang. Ang tanong ko sa inyo, curious ka ba? Like and subscribe po kung interesado kayo sa mga ganito. Marami pang mga kasunod. Salamat!